Active Transport Infrastructure Project Improvement, Dry Run, ang ating tatalakayin kasama si Sir Charlie Del Rosario, ang hepe ng Interagency Council for Traffic. Sir Charlie, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Director Glenn. Sir Charlie, ano ba ang itong bagong traffic scheme na ipinapatupad sa Ortigas Center? Kailan po ito ilulunsad, ang dry run ito? At ilang personnel po ng IAC ang ide-deploy para dito? Actually, ito ay nag-umpisa lang ng Lunes, no? It's an experimental dry run na kung saan tinitignan natin na mapabuti yung kaligtasan ng ating mga gumagamit ng lansangan. Kasama na riyan yung mga gagamit ng bisikleta at saka yung mga naglalakad. So ito ay experimental, gagather tayo ng data dyan at pagkatapos ng experimental period ay madidetermine na natin kung ganyan ba talaga yung i-design natin dyan. So 30 katauhan ng IAC at saka PCG ang kasama dyan upang masigurado yung kaligtasan ng mga mananakay at saka yung mga lahat ng gumagamit ng ating lansangan. Okay. Sir Charles, ano po ba yung ibig sabihin? Ako bilang isang motorista, ano bang ibig sabihin pag may isinasagawang lane reconfiguration? At ano po ang inaasahang mga pagbabago ng mga motorista sa mga nabanggit na lugar? Ito yung pagbabago pag may lane reconfiguration. Sorry for the... Yes. Yung medyo tongue twister. Reconfiguration. Medyo kanyan eh. It's either paluluwagin yung kalsada, babawasan, o i-retain yung kalsada. Base na rin sa pangangailangan dun sa area. This is a total stretch of around 750 meters lamang. No? Na kung saan gagawin nating walkable area at saka bicycle friendly yung mga area. At the same time, without necessarily sacrificing yung mga motorists na dating dumadaan dyan. Okay. Kaya pala napansin ko, sir, this week, traffic, paghahatid namin sa mga anak, pagsundo. At kagabi, I tried to get out of Ortigas Center and it was so hard because it was unusually traffic. Yung pala, may dry run po ang IAC. So, sir, gaano po katagal ang dry run sa Ortigas? At kailan namin aasahan yung full implementation ng bagong traffic scheme matapos po ito? Yeah, ang plano dyan, correction, hindi lang IAC. This is a project of the Department of Transportation Road Infrastructure Sector together with the DPWH at saka yung Ortigas Ortigas community na rin at Pasig and Mandaluyong local government units, no. So tatagal yan yung dry run for 30 days. After that, after gathering the data, we will sit on the table and discuss kung ano yung magandang plano, ano yung adjustment. No? So, hindi kasi pwedeng puro tabletop experiments or planning. No? Kailangan makita natin yung epekto sa lahat ng gumagamit ng ating lansangan sa area. Sir, ano po yung specific na magiging partisipasyon ng IAC sa dry run? At bagong traffic scheme ngayon dyan sa Ortigas? Well, basically kami yung naatasan na magbigay ng tulong dun sa mga paninigurado na safe yung pagpapatakbo ng dry run. Actually, kaninang umaga, ang dami ko na nakuhang data. Yung traffic, that's one of them. And tinitignan natin yung understanding. It's part of educating people. Pagdating kasi traffic management, education is part of it. Okay. Again, sir, bilang isang motorista, sa pakikipagtulungan ng with DPWH, ano po ba yung mga repairs at improvements na gagawin dun sa area para sa road safety and convenience, especially ng ating mga motorista? Itong northbound natin sa ADB area, Ortigas area, meron ng bike lane dyan eh. Di ba? Papuntang Pasig. Meron na yan, may existing dyan. Medyo na-damage lang, so ayusin natin yan. Yun namang sa southbound, yung papunta ng Mandaluyong area, lalagyan ng bike lane dyan. Pagkatapos, yung ating median, yung ating dinadaanan ng mga tao, medyo lalaparan natin yan para dun sa aapakan nila bago sila tumawid. Di ba? Merong center island yan. Yes. Lalaparan yan para ganun, mas maraming taong pwedeng gumamit yan. Tapos yung crossing area, lalagyan ng speed table. The difference between a pedestrian lane at saka speed table is yung pedestrian lane, level yan ng kalsada. Yung speed table, aangat ng konti yan
lalapad yan para mas maraming tao makaka-cross doon. Note, that is not a loading area. It's a pedestrian area na kung saan mas safe mag-cross yung ating mga mananakay. Okay, nakita namin yung iba sa mga litrato kanina. Mahirap kasi pag ine-explain you have to actually see it. Yes. Opo. Pero alam naman natin na, excuse me, dry run pa lang ito, no, sir? Kasi may eskwelahan dyan Yes. Opo. So, anong advice nyo sa mga estudyante na hinahatid at sinusundo dyan araw-araw? At sa kanilang mga drivers o mga magulang? Actually, hindi ko lang sasabihin sa mga area na yan. No? Ang daming area na ang mga pintuan ng ating mga eskwelahan nasa tapat mismo ng kalsada. And nagkakaroon ng congestion. Part of the study is really to look at the possibility of easing congestion on those areas. So titignan po natin yan. That would be part of our study. And definitely po, the Department of Transportation will be talking to all stakeholders, maapektuhan, on how to improve traffic flow in those areas. Kasi tama ka niya, may mga eskwelahan dyan. At kakausapin natin yung mga yan. Yes. Sir, itong sinasabi niyong proposed median island widening, ibig sabihin po ba nito ay mababawasan o matatanggal na yung matataas at malalaking island sa gitna ng daan dyan po sa Ortigas area? Tama, may mga area dyan na bababa ng konti. Babawasan kasi nakita nga natin, no, kahit hindi pa experiment, nahirapan umakyat yung karamihan, maraming tao nga. So babawasan po yan at lalaparan. Okay? And then from there, tatapat po yan dun sa speed table, yung crossing na nakikita natin sa screen, dire-diretso ho yan. So, ang tendency ho niyan, yung ating mga motor vehicle dyan, magdadahan-dahan na talaga. Okay. Hindi katulad ngayon na hindi naka-elevate yung ating pedestrian lane. Medyo mabibilis yung speed. Talaga. There's a tendency is to occurrence of road crash or accident. Opo. So, this is improving road safety also. The project is geared to that. Okay, sana po ma-advise natin ang mga Pilipino kasi ang culture hindi tayo nagbibigay sa pedestrian. Ako po, I'm very conscious of that. Sana po, re-education sa mga drivers natin, lalo na sa mga PUV, kung kailan katatawid, sa kanila bibilisan. I mean, di ba sir, napansin nyo yun? Sasagasaan ako lalo, parang wag tumawid. So, paano ba yan? Sana po, paano mo maiiba yung kultura na yan? Actually, hindi lang po kasi ako taga-IAC, no? I'm just part of IAC, the chief. Ang talagang base ko is Land Transportation Office. So, ang ginagawa po dyan, meron po tayo ng Republic Act 10930, kung saan ngayon ay kung bago ka makakuha ng student permit, kailangan dumaan ka na sa 15-hour training education. Hindi katulad nung unang panahon, kuha ka lang ng student permit. As long as you are qualified, makakakuha ka ng student permit. Ngayon, hindi na po. With that program, unti-unti pong babago yung kultura. Tama ka, Nina. Yun yung nakagisna na kultura na dapat baguhin. Pero hindi lamang po na huwag kang dadaan, huwag kang tatawid. Hindi sapat yun. Kailangan pong ikuha natin yan. Ilagay natin sa edukasyon. Kaya may effort din ng LTO, makipag-usap mo sa DepEd, na parang habang bata pa, natuturuan na natin. Yung mga matatanda, wala na pong pag-asa. Meron naman po. Hindi naman po nawawala ng training. Di ba? Ikaw ba, Hard to nag-training ka teach ba niyan? old dogs new tricks kasi. Kahit na ilang beses kong sabihin, for example, sa isang tao, ganito, babalik pa rin po sa dati. Ganun po talaga. Kaya hindi mawawala. Kaya nga ang lagi kong sinasabi sa mga motorist na nauhuli ng IAC. Kung gusto niyo mawala ang mga enforcer sa kalsada, isa lang dapat niyong gawin. Tumupad lang kayo sa batas trapiko. Mawawala kaming lahat. Oo nga eh. Lalo na road rage, usong-uso pa ngayon. Yes. Sir, baka dapat maglagay kayo ng mga ewan ko. May effect ba pag may smiling face dyan or something na pwedeng ilagay makita ng mga motorista? Well, all of these things are basta ma-improve natin road safety. Road safety starts with the attitude. Parang observe courtesy. Kasi yung iba negative, wag tumawid, nakamamatay. nakakamamatay. Parang nakakatakot eh. Wala bang mas positive? Titignan naman na, pwede naman. Yung mga kasamahan natin sa ibang ahensya ng gobyerno, nag-umpisa yan sa huwag tatawid na kamamatay.
Ngayon, nakalagay na, tumawid ka, patay ka na. Ganon. Mas positive. Mas positive na patay ka. Oh. Okay. Sir Charlie, nababanggit natin yung usapan tungkol sa hulihan. Ano ba ang update naman, sir, tungkol sa patuloy niyong pagbabantay sa EDSA Busway? Sa inyong datos, ilan na po ba ang nahuli ninyo na lumabag sa paggamit ng EDSA Carousel? Okay, yung paglabag ng EDSA bus carousel, lalo na yung mga private vehicle since January, hindi ko nga dapat ipagmalaki yun eh. Kasi failure. It's 1,400 apprehensions na po. Okay. And patuloy po yan hanggang ngayon na nag-implement tayo. Hindi nga unusual na tanong sa akin, bakit kasi despite na ang effort natin nanguhuli, marami naman nahuli. Media has been helping us. Yes. No? Ganun pa rin yung output. Meron pa rin may mga dumadaan pa rin. Yung ugali kasi na baka sakaling makalusot. Hindi sila lulusot sa amin. O nga po, nakita namin kung paano po kayo manghuli. Meron pa sinubukan tumakas, buti nahabol. Pero dapat talaga maintindihan ng ating mga kababayan. I mean, this is for mga commuter. It's for our commuters, no? Na sa mas nakakarami. May iba gusto pa pati daw dapat isama yung motor. Ilan ang sakay ng motor? Isa, dalawa lang. Ayun yung purpose kung bakit may bus lane. Originally, ang purpose niyan is to transport yung mga medical teams natin nung pandemic. Pero nakita natin yung improvement. You could just imagine 60 people traversing an area less than half of the previous hours na travel time nila. Okay. So, lagi kong sinasabi po ito, at ito ay study. When we talk about urban transportation, it's not about moving vehicles. It's all about moving passengers. The more passengers we can move, the more effective will be our road network. Correct. So, ito sir, konektado dyan. Ano ba yung naging epekto niyan? We are talking about yun nga, culture, ano ba ito? Naka-impact ba ito sa ating mga motorista? Kumusta sir nung pagbahapat nung isang araw yata, di ba? Dyan sa EDSA. Actually, nahanap ko pa rin yung taxi na nakakos nung traffic dun sa may Camp Aguinaldo area. Just imagine, talaga hindi siya makakatawid dun sa baha. Pero yung bus doon, pwedeng tumawid. And we are asking help from our motorists at saka yung ating ibang ahensya na nandyan. Baka nakunan ng picture, yung plate number. At talagang hindi ako titigil na hindi ko makasuhan yun dahil... Hindi nag-training yun, sir. Imagine po yung... Pwede bang ulitin yung kanyang... Hindi nag-training yun. Hindi lang training yun. Malamang yun, matanggal ang lisensya. Ng lisensya, opo, kailangan may magtanda. Sa ibang usapin naman po, ano naman po ang kwento sa likod nitong kauna-unahang Basic Incident Command System Training? Ano-ano pong ahensya ang nanguna sa programang ito? Opo, kasama po ng DOTRI Act ang Office of the Civil Defense. Sila ho yung nag-provide ng fundings dyan. Sila ho yung nag-provide ng mga cadre, we call them cadres, no? Na nag-train sa 43 na tao. Kasama po dyan LTO, kasama po dyan ang LTFRB, ang IAC contingent is also there. We have also other private partners like the PITX, Parañaque. We have Rotary, youth is included there. We also have Sogo Cares that provided for accommodation kasi yung mga trainers natin hindi pwedeng labas-pasok po yan, naka-secure ho sila. And dinevelop po dyan sa training na yan, nalaman po natin na pag may aksidente, may calamity, hindi maaaring lahat iisa lang tinatakbuhan. Dapat identified ng tao kung ano yung kakayanan niya. Yung resources, may magsasabi, patakbuhin na yung sasakyan na yan. May sasabi, ilan ba ang radyong meron tayo? Ilan ba ang pwedeng rumusponde na tauhan natin dyan? That is the basic incident command. This training is just the first level. We are now planning for the second level. Hopefully, we'll be able to push through with the second level training this October. Yun yung continuous skills training. We don't limit ourselves, IAC group,
hindi lang po natin ililimit sa traffic enforcement. Kasi alam niyo naman, yung busway nasa ilalim ng MRT. Huwag naman sana magkaroon ng the big one. Andun kami. Anong gagawin namin kung wala ho kaming kaalaman sa mga ganitong training? So, we are developing skills, not only for IAC, not only for DOTR, but also for other government agencies attached with the DOTR. Okay, so pati disaster risk reduction, first aid. Well, that's part of the, as we increase our levels po. But actually, right now, what I can say is, we have undergone already a first aid training. And we are still planning to undergo such. So sir, correct me if I'm wrong, 43 ang yung mga Yes. individual na nakatapos po mula sa first batch. Yes. Ilan pa po inaasahan nating matatapos sa training na ito? Well, yun pa lang yung first step. So, itatawid muna natin yan sa level 2, level Okay. 3, level 4. Hindi natin mapagsabay-sabay. But we are now planning also on the second batch. No, second batch. Mas maraming contingent ang ilalagay natin from the government sector. Yung nauna, this is just the first of several activities. Bago magpaalam, sir, may concern na ako, nandito na rin siya eh. Yung mga stoplight, sir, sa inyo ba yun? Minsan may mga stoplight na parang hindi gumagana or parang mas nakaka-traffic or ang tagal bago halatang may pinanggagalingan, ano? Pero I'm sure yung mga Motorist. makaka-relate yung ibang motorista sa atin. Minsan, pag naglagay ka ng traffic enforcer, kung magaling yung traffic enforcer, effective. Pero pag hindi, lalong traffic. Pero may problema rin yung stoplight. Ay, naiipon po minsan yung sasakyan, ang haba-haba na, hindi pa rin po nag-iiba yung ilaw ng stoplight. Well, hindi ko ma-detalye yung stoplight. Basically, that's under, for Saan Metro po ba Manila, yun? MMDA yan. Okay. Pero yung sa traffic enforcers po, minsan pag naglagay kayo, may magaling na lalo pong, nung hindi nga sinundan yung stoplight, gumanda yung flow ng traffic. Well, it's a basic in traffic laws, rules, and regulation na pag may automatic traffic system, hindi naman automatic wala na yung tao. Meron pa rin. Kasi pag nakita ng traffic enforcer natin na hindi effective yung traffic light, yung traffic enforcer can override that and conduct manual traffic enforcement. So Okay, sasabihin ko, sir, sino yung magaling na yon para mabigyan nyo siya ng ano? Oh, sabihin ng, po natin. at least at, reward malamang or yan, kung sabihan Metro na, Manila yan. well done. MMDA would be there. Okay. So, okay, sige, sir. Sir, so marami na naman kami natutunan sa inyo. Any message, sir, sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga motorista na nakatutok sa ating programa ngayon? Ito lang ho ang laging tanong, ang laging sagot ko dyan, sir. Kung may pinakamadaling tuparin na batas sa Pilipinas, batas trapiko. Simpleng-simple ho yan. Kung yung batas trapiko hindi natin magawa, paano pa yung ibang batas? Tuparin lang ho natin ang batas trapiko. Mawawala ho ang pangangailangan sa traffic enforcers. Yun lang po yun. Maraming salamat po. So maraming salamat po sa inyong oras, Sir Charlie Del Rosario, ang hepe ng Interagency Council for Traffic.